Kampo na nga po mga idol ni Jonathan Kuminga ang nagsabi gusto nga po niyang makakuha sa Golden State Warriors ng $44.8 million per year sa kanyang bagong extension. Balak nga po niyang gayahin ang kontrata ng iba niyang mga kakampi. Subalit nagdadalawang isip nga po ngayon ng front office kung ibibigay nila ito sa kanya o hindi since hindi nga po superstar ang kanyang impact. Dahil dyan meron nga pong posibilidad either i-trade ito o kung hindi naman siya mismo ang magre-request ng trade. At isa sa mga kupunan na interesado nga po sa kanyang serbisyo ay ang Brooklyn Nets na nasa rebuilding process nga po ngayon. Ayon nga po dito, willing nga po silang ibigay si Cam Thomas na isa rin naman nga po sa mga pinakamagagaling na scoring guard ng kanilang team. Pero ayon sa ilang mga analysts at fans, lugi dito ang Golden State Warriors kapag natuloy ang nasabing trade proposal. Samantala, sa unang pagkakataon ngayong off-season, kumuha na nga po ang Los Angeles Lakers ng isang bagong guard sa market matapos nilang papirmahin ng training camp deal si Jordan Goodwin na huling nakapaglaro sa Memphis Grizzlies kung saan nag-average nga ito ng 10 points per game. Subalit, sa kabila niyan, hindi pa rin naman nakakalimutan na nila ang kagustuhang makakuha ng bagong sentro na may pangtatandem kay Anthony Davis. At ayon nga po sa inilabas na balita, nakatutok pa rin naman ang buong prangkisa sa pagkuha sa 6'11" big man na si Jonas Valanciunas next season bago ang trade deadline. Sa katunayan, once napayagan na nga ito ng liga na ma-trade sa December 15 ng Wizards, agad nga po nilang kakausapin ng front office nito. At mismong NBA insider na ng Wizards ang nagbulgar, hindi magiging madali para sa Lakers na makuha si Valanciunas dahil balak nga po ng kanilang team na kunin ditong kapalit si D'Angelo Russell at isang future first round pick at isang second round pick. Kaya kailangan muna nga talaga itong pag-isipan ng mabuti ng Lakers sa kalagitnaan ng regular season. Sa kabilang banda naman, ayon nga po mga idol sa mga analyst ng ESPN, nananatili para naman kahit papano ang Denver Nuggets bilang contender dahil kay Nikola Jokic at Jamal Murray. Bukod dyan, andito para naman kahit papano si Aaron Gordon, ngunit bagamat kakayanin nilang umangat muli sa itaas, wala rin naman silang kasiguraduhan kung makakasabay o mananalo sila sa mas malalakas na kupunan. Halos lahat ngayon sa West either nag-improve o pinanatili lamang ang lakas ng lineup maliban na lamang sa Nuggets na sunod-sunod nga pong nawala na ng championship player. Kahit man nga nakuha nila sa Westbrook, hindi posibleng hindi ito maging sapat para makasabay sila sa ibang team. Kaya upang makabawi ang Nuggets sa pagkawala ng kanilang mga key player, sinusubukan nga po ni Nikola Jokic na i-recruit si Bogdan Bogdanovic. Kita rin naman nga ninyo kung gaano kaganda ang chemistry ng dalawa sa Olympics, and since si Bogdanovic ay isa sa mga kasalukuyang available sa trade market, maaari nga siyang kunin ng Denver para ipalit nila kay Kentavious Caldwell-Pope, sadyang mahihirapan lamang silang ipang-offer sa trade package para sa Atlanta Hawks. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.